akala ko po sa mga women's, meron pang kasunod yon, yung biglang ano naman, upbeat naman. Ayan. Kaya na-surprise po ako. Anyway, salamat po sa Panginoon, sa ating pong mga mommies, sa mga nanay, sa ating mga kababaihan. Nakita niyo po, kahit po senior na sila, di po ba yung iba sa kanila, but still, yan, nawa po ay maayos po ang inyong mga kasukasuan after po ng sayaw na yan. Ayan po, meron naman po tayong mga omega pain po dyan. Mag-pray natin sa Lord at kaplasan na lang po natin. Ayan, palagpakan naman po natin ng Panginoon. Amen? Ayan, sige po sa umagang ito, since atin pong ginugunita at pinapasalamatan ang mga nanay, pwede po bang tawagin lahat ng mga ina, nanay, mamis dito po sa harapan. Yan, ikaw man po ay isang lola, ikaw po ay isang nanay, bagong ina ka lang po, solo parent ka lang, okay lang. Foster mother ka, okay din po. Ayan, lahat po ng klase ng nanay na welcome po kayo dito sa harapan. Amin po kayong ipapanalangin. Pwede kayong humarap po sa congregation po natin. Ayan, para maipanalangin po natin ang mga nanay sa umagang ito. Amen. Salamat po sa inyong buhay. Salamat po sa inyong patience, sa inyong mga sacrifices, sa inyong pag-aaruga. Ayan. Di ba ang dami po? Kaya po ba natin palakpakan ng Lord sa mga nanay na nasa harapan po natin? Amen. Alam niyo po yung mga nanay na nasa harapan po natin. Ayan. May mga kanya-kanyang storya po yan bilang nanay. Amen? Ayan. At alam ko may kanya-kanyang struggles, victories in life. But here they are, standing sa ating pong harapan, na pinapakita nila ang kabutihan ng Lord sa kanilang buhay. Kundi dahil sa Panginoon, wala po sila dyan sa ating harapan. And of course, alam po ng Panginoon, hindi man sila perfectong mga ina, pero for sure, they are giving their best every day para po sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Kaya dapat lamang po natin itanghal, pasalamatan po ang Panginoon sa buhay po nila. And sa mga nanay po natin, ayan, as a word of encouragement po sa mga nanay na naandito, sabi po ng salita ng Lord in the book of Philippians, chapter 1, verses 3 to 6. Sabi po ng salita ng Panginoon, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you, always in every prayer of mine for you, making my prayers with you with joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Verse 6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Amen? So totoo po yun na nagpapasalamat at natutuwa po tayong ipanalangin ang mga nanay. Amen? Ayan, kaya naman po sa umagang ito, let us also declare na yung sustaining strength and power ng Panginoon sa kanila po. Dahil hindi rin po madali ang task na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Pero nakita natin, andyan po sila, matatag, nagpapatuloy dahil po sa katapatan din po ng ating Panginoon. Kaya sa oras na to, atin po silang idulog sa panalangin. Ayan, pwede po ba nating i-stretch forth ang ating mga kamay sa mga nanay na nasa ating harapan? And pwede ba tayong magdeklara ng panalangin, pagpapala ng Diyos? Let us speak blessing, God's favor, strength, sa buhay po ng mga nanay na nasa ating harapan sa umagang ito. Amen. And pasalamatan po natin ang ating Panginoon because they are a gift from the Lord. Amen. We thank you, Lord God, sa araw na ito na kung saan naglaan ng araw upang gunitain at pasalamatan ang bawat ina. Una sa lahat, Lord, nagpupuri kami sa inyong ngalan, Panginoong Yesus, dahil ikaw po ang nagkaloob ng bawat nanay na ito sa bawat pamilya. Panginoon, I know may kanya-kanyang story po ang mga nanay na naandito. They may not be the perfect mothers, but I know they are trying their best every day, Panginoon, to fulfill that calling, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa kanila, ang pagiging ina. Lord, may iba't iba po silang kalagayan bilang mga nanay. Some of them ay mga lola na po. Some of them, Lord, ay mga widowed na po, Panginoon. Some of them, Panginoon, maaring solo parent. Panginoon, na Lord, kumakayod na maigit to provide for the family.
Some of them, Panginoon, maaaring hindi nila kasama ang asawa nila, nasa abroad, Panginoon. Or maaaring some of them, Panginoon, kumpleto, Panginoon, nakasama nila ang pamilya nila. Lord, I know sa umagang ito, sa mga nanay na nakatayo dito, meron po silang kanya-kanya mga kwento, mga kanya-kanyang storya. Even may mga kanya-kanya rin silang struggles, trials, pains bilang mga magulang. Alam ko rin, Panginoon, na hindi po madali, Lord, ang maging ilaw ng tahanan. Lord, kung paano po nila, Panginoon, sinusustain, inaalagaan ang kanilang pamilya. And I also pray, Panginoon, na Ikaw magbigay sa kanila ng strength, Panginoon, physically, emotionally, mentally, Lord, spiritually, Panginoon. Upang, Lord, magpatuloy sila, Lord, sa role na pinagkatiwala mo sa kanila. Ang dalangin ko po sa mga nanay na naandito, Lord, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, as they lead their family, lalong-lalo na ang kanilang mga anak, paano nila dinidisiplina, ginagabayan, Panginoon, even paano nila nililid ang buong household nila. Dalangin ko rin sa mga nanay nandito, Lord, ilayo niyo po sila sa anumang sakit, karamdaman, and bigyan mo sila ng mahabang buhay, Lord, na kung saan mawi-witness nila ang mga victories, successes ng kanilang mga anak. And I also pray, Lord, bless every mothers, even ang kanilang mga asawang lalaki, Panginoon. Andoon po yung matibay na samahan, andoon po yung pagiging sentro mo, Panginoong Yesus, ng kanilang relasyon, pagaman hindi man perfecto. May mga pagkakataon, may mga misunderstandings, may mga hindi pagkakasundo, nag-aaway, Panginoon. But I pray na naandoon po yung desire nila bilang mga mag-asawa na maging maayos, Panginoon, maiayos ang anumang suliranin, anumang problema sa kanila pong mag-asawa. Gayon din, Lord, maaring ang mga nanay na naandito ay dumadanas, Lord God, ng problema sa kanilang mga anak, Lord, maaring sa area ng pagdidisiplina, Panginoon, meron silang matinding pinapanalangin sa inyo concerning ang kanilang mga anak. Panginoon, alam mo ang mga iyak, alam mo, Lord God, ang mga ninanais nila. Lord, they want what's best para sa mga anak nila. Yet, Lord, nakakakita sila ng mga bagay, Panginoon, sa mga anak nila, Panginoon, na gusto nilang maiayos. I know, Lord, some of them are struggling in this area. And I pray, Lord Jesus, Ikaw magbigay ng comfort, encouragement sa mga nanay na naandito. Huwag silang tumigil manalangin, Panginoon, to do their task as mothers, Panginoon, and magtiwala sa inyo, Panginoon. Lord, in your due time, anuman yung panalangin nila, Panginoon, na kaayusan, Lord God, pagkakaisa sa kanilang pamilya, it will come to pass, Lord, in your perfect time, in Jesus' mighty name. I also pray, Lord, na patuloy pa silang titibay spiritually, Lord, na patuloy pang lalalim ang kanilang relasyon sa inyo, magiging modelo sila sa kanilang pamilya, na Lord, kung meron mang unang-unang kakikitaan, Panginoon, ng Christ-likeness ay ito pong mga nanay, Panginoon. Na Lord, ang kanilang mga anak ay respetuhin sila, gagalangin sila, Panginoon, magiging proud ang kanilang mga anak dahil sa kanilang mga nanay, Panginoon, na lumalakad sa iyong nais at sa iyong katwiran. And I pray sa mga nanay na ito, Lord, na ituro nila, Panginoon, sa mga anak po nila ang mga katuruan patungkol sa inyo. Salamat po, Panginoon. I know, just like the missionaries, Lord God, ito rin po pagiging nanay ay isang malaking misyon, malaking assignment na pinagkatiwala mo sa kanila. That's why I pray for all the mothers out here, Lord, strengthen them, Lord, na matapos nila, Panginoon, ang task na ito ng pagiging nanay at magpag-build up sila ng mga anak that will be a blessing, not just for the household, but for the entire community and the entire nation, oh God. Salamat po, Panginoon, anuman po yung mga panalangin po nila sa kanilang mga personal na buhay. Lord, kung may mga nais sila, mga pangarap pa silang nais kamtin, Lord, Ikaw po ang magkaloob nito sa iyong tamang panahon, Panginoon. Muli, sa iyo po sila pinagkakatiwala. And we thank you, Lord, for their lives. We are blessed, Lord, by their presence. And Panginoon, bilang nanay, hindi lang sa tahanan nila, kundi sa gawain sa lugar na ito, kami din po, Lord, ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa pamamagitan ng buhay nila. Muli, sa iyo namin sila pinagkakatiwala at tinataas. Ito nga pong aming panalangin sa pangalan niyo po, Panginoong Yesus. Amen! Happy Mother's Day po, meron pong token. Yan mula po sa JIL Church. Happy Mother's Day sa mga anak na naandito. Pwede bang lapitan yung nanay nyo? Yakapin nyo, i-hug nyo, i-kiss ninyo. Ayan. Pero syempre sa mga anak na nandito, ayan. Okay lang po mag-iyakan tayo, pero make sure, pag uwi ng bahay, inutusan kayo, sumunod naman kayo.
Isa pong paalala yan sa atin, ha? Yan, habang inaabot po ang mga token. Alam ko po na kapag Mother's Day, tinitreat niyo po ang mga nanay niyo sa labas, nagla-lunch out, dinner, ayan. Pero sana po hindi lang sa Mother's Day. Sa mga anak po dito, paalala sa atin. Ang totoong paggunita sa Mother's Day ay pagiging pasunurin ng mga anak. Baka mamaya pag-uwi, hindi sumunod sa utos, maghugas, magwalis, nagdadabog pa sa nanay. Ayan. Sana po ay hindi lang dahil Mother's Day. Ayan. Kumahal po natin ang ating mga nanay, nagmamahalin at susundin po natin sila para sa ikabubuti